Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Ang kwento ko'y nangyari sa akin mismo at medyo out of this world talaga, kaya hindi ko na kayo pipilitin na maniwala. Alam ito ng buong pamilya ko and even sa mga closest friends ko. Mga 8 to 9 years old ako nung nangyari ito. April noon, summer vacation. Nagbakasyon kami sa probinsya ng asawa ng tita ko, which is sister ni mama, and we stayed there for almost 2 weeks. Probinsyang-probinsya talaga siya. Malalagong mga puno, preskong hangin, at mababait yung mga tao doon. Piyesta yata sila doon at yung tito ko na asawa nga ni tita, kilala yung pamilya nila dahil mayaman sila. Nadun kami lahat sa bakuran nila at nagkakasiyahan. May nakilala akong bata na tawagin na lang natin sa pangalang Boris. Gwapo, maputi, at makinis yung balat niya. Para nga siyang anak ng puting Amerikano. Siya yung kalaro ko that night. Sa 2 weeks na pagstay namin doon, nakikita at nakakalaro ko si Boris since ako lang naman yung bata na sinama nila mama. Anyway, natapos yung bakasyon at bumalik na kami sa Quezon City kung saan kami nakatira. Medyo nakalimutan ko na si Boris dahil hindi na kami nakabalik ulit sa probinsya ni tita. Lumipas ang ilang taon. Okay naman ang lahat. 15 years old na ako at nasa high school na. Then one day, bigla akong nilagnat. Sobrang taas na umabot na sa punto na nag-hallucinate na ako. Pero ang mas nangibabaw sa akin, may nakita akong lalaking nakatayo sa paanan mismo ng bed ko. Sa tansya ko, pareho lang kami ng edad. Gwapo siya, blonde yung buhok at meron siyang blue eyes. Kaso nagulat pa rin ako kasi syempre, hindi ko naman siya kilala at bakit siya nasa kwarto ko. So sumigaw ako, tinawag ko yung mama ko at tinanong ko kung sino yung lalaking nasa kwarto ko. Pumasok naman si mama sa aking room pero wala naman daw kaming ibang kasama doon. Bigla nga rin nawala yung lalaki so binaliwala na lang namin. Baka nga nag-hallucinate lang ako. Pero every time na meron akong lagnat, kahit hindi naman ganong kalala, hindi siya nawawala. Parati ko siyang nakikita. Doon na nag-aalala si mama. Hindi naman kami naniniwala sa mga albularyo, pero sabi nga nila, wala namang mawawala. Kaya nagpatulong kami na maghanap ng faith healer. Tinawag niya ako at nakita ng albularyo yung parati ko nakikita every time na magkakasakit ako. Nakilala ko daw ito nung bata pa ako at nagkagusto daw sa akin. Isa itong puting engkanto. Agad na bumalik sa alaala ko si Boris. I know na siya yung tinutukoy ng albularyo. Ang pinagtataka namin, bakit siya magkakagusto sa akin? Eh lalaki din ako. At diba, ang weird na magkagusto sa isang kapwa lalaki, lalo na't isa kang engkanto? Ano yun? Meron din palang gay na engkanto? Back to the story. So tinanong nga ng mama ko, yung faith healer, kung paano daw mapaalis yung engkanto. Ang sabi naman ng faith healer, malakas daw yung kapit nito. Meron daw kasing pag-aari ng engkanto na nasa akin. Doon ko naalala na may binigay pala siya sa akin na isang bracelet na gawa sa kahoy. Tinago ko talaga yun. Hindi yun nakita ng kahit sino sa family ko. Ang bili ng albularyo, dapat daw ay sinugin yun o kaya ibalik para hindi na daw ako gambalain. Kaso, hindi ako sumunod. Until now, nasa akin pa rin yung bracelet. Hindi naman kanya kasi ako sinasaktan o yung talagang ginagambala. Wala na rin nagawa si mama para ko na siyang bantay. May time pa nga na naaksidente kami ng kabarkada ko. Angkas niya ako sa motor niya. Then nawalan kami ng balanse. Tumilapon ako pero konting gasgas lang yung nakuha ko. Samantalang yung kaibigan kong nagdadrive, siya yung nagrabe. Na-hospital siya for a week. May bukol sa ulo at kailangan pang ipa-MRI scan.
Marami pang pangyayari na niligtas niya ako. Yung bang nasagasaan ako ng motor sa harap ng school namin pero hindi man lang ako nasaktan. Wala man lang akong tinamong sugat o kaya galos. So yun, I'm sorry kung hindi siya masyadong nakakatakot. Hindi naman talaga nakakatakot. I just want to share it. Aaminin ko rin, curious din ako sa kanya. Hindi naman ako gay at nagkakaroon din naman ako ng girlfriend. Pero parang gusto ko rin din subukan at alamin kung anong gagawin niya. Basta, mahirap pa ipaliwanag. Itagoy na lamang ninyo ko sa pangalang Marge. Ang kwento ko ay ukol sa daddy ko at yung mga nangyari bago siya namatay. Maimpisima yung father ko, resulta ng matagal niyang paninigarilyo. Halos isang dekada na noong tumigil siya sa paninigarilyo, ngunit masyado nang humina yung baga niya. Lagi na lang siyang hinihingal. Kailangan niya na ng oxygen at mag-nebulizer para lang makahinga siya ng maayos. Sobrang sakit na makita mo yung minamahal mo sa buhay na nahihirapan. Sobrang natatakot ako na baka isang araw, mawala na yung daddy ko. May edad na kasi si daddy, pero medyo matigas pa rin yung ulo. Ayaw niya nagpapatingin sa doktor kahit na pinipilit na siya ng mami ko. Isang araw, nahirapan na naman si dadding huminga. Nanginginig siya at namumutla. Kaya wala na siyang choice kundi sumama sa ospital. Binigyan siya ng oxygen at inadmit siya dahil kailangan pataasin yung oxygen count sa kanyang katawan. Dinalaw ko siya. Inutusan ako ni mami na magdala ng saging. Hindi kasi pwedeng kumain ng solid food si daddy dahil kapag nabulunan, hindi na naman siya makakahinga at bababa na naman yung oxygen sa kanyang katawan. Kaya lahat ng pagkain niya kailangan durugin ng maigi. Ilang araw ang lumipas. Mukhang okay na siya. Chinek siya ng doktor at sinabing kailangan daw ilipat sa isolation room dahil mukhang may pulmonary tuberculosis si daddy. Doon na nag-start na nangungulit na siyang umuwi. Kinukwento niya sa aking mami na mamamatay daw siya doon at kulto daw yung mga nasa ospital. Sabi niya rin, ini-scam lang daw kami ng ospital at hindi na daw talaga siya makakauwi. Sinabi naman ng mami ko na hindi totoo yun. Kailangan pa siyang gamutin kaya hindi pa siya pwedeng umuwi. October 25, 2022, naghahanda na ako para umuwi sa bahay mula sa ospital. Tinanong ako ng daddy ko kung saan ako pupunta. Sabi ko sa kanya, "Uuwi muna ako, daddy, pero babalik din ako bukas." "Isama mo na ako. Gusto ko nang umuwi. Tunanaginip ako na may pumasok dito sa kwarto ko. Mga nakaitim. Pinapapirma ako ng death certificate." Sabi namin ni mami, panaginip niya lang yun at hindi yun totoo. Kailangan niya pang gamutin sa ospital, sabi ng mga doktor. Paulit-ulit namin yung sinasabi kay daddy na siguro pwede na namin i-record na lang. Kasi makulit lang talaga tong si daddy. Gustong-gusto niya na talagang umuwi. October 26 ng 2 a.m., tumawag yung aking mami at sinabi na wala na daw si daddy. Parang pinagbagsakan ako ng langit noon. Sa sobrang pagkatuliro ko, hindi man lang ako nakapagbihis. Natutulog kasi ako nung tumawag si mami. Nakasuot lang ako ng sando at maikling shorts. Hindi nga ako nakapagsuot ng tsinelas. Basta nag-drive na lang ako papunta sa ospital na hindi ko na nga naisara yung gate namin. Pero wala akong pakialam kasi kailangan ko makita si daddy bago pa siya dalhin sa morgue. Pagdating ko ng ospital, niyakaw po ni mami at kinuwento niya na pinupunasan niya lang daw si daddy at nainis pa nga daw ito dahil naiistorbo daw siya sa kanyang pagtulog. Nabiglang sumuka ng dugo si daddy. Tinawag ni mami yung mga doktor ngunit hindi na daw kayang i-revive si daddy. Naisip ko bigla yung mga sinyalis na mamamaalam na siya. Yung pa po pumilit niyang umuwi. Kung ano-ano na kasi yung kanyang nakikita at naiisip. Yung panaginip niya at yung paulit yung pagtatanong kay mami kung anong petsa na. Ang sabi naman ng doktor,
Nabulunan daw si Daddy dahil sa suka niya na dahilan kung bakit hindi na siya nakahinga. Pinanghihinayangan din ng doktor si Daddy dahil wala daw itong ibang sakit kundi yung kanyang emphysema lang. Sabi pa nga ng doktor, kung wala daw siyang emphysema, maaari pa nga daw siyang umabot ng 100 years old. Napakabilis mga pangyayari. Napakasakit. Daddy, napakadaya mo. Tinakasan mo kami. Hindi man lang ako nakapagpaalam sa'yo ng maayos. Dad, I'm always grateful to be your daughter. Thank you so much for everything. Wala nang sakit. Wala nang hingal. Mahal na mahal ka namin. Huwag mo na kaming intindihin. Magiging okay din kami. You can go now. Rest well. I love you so much, Daddy. I just want to share my kind of creepy story na nangyari sa UK. UK as in ukay-ukay. Mahilig kasi ako sa mga ukay-ukay kasi bukod sa mura na, kadalasan ay nakakatsyempo ka ng mga branded na clothes. Isa pa, iba kasi yung style ko sa pananamit. May pagka K-pop at mahilig ako mag-upcycle ng damit. Yung bang gugupitin mo tapos babawasan o kaya naman dadagdagan mo ng decorations para bumagil sa panlasa mo. One day, niyaya ko yung boyfriend ko na magpunta sa ukay-ukay para lang tumingin ko may maganda ba't mura. So hanap dito, hanap doon. Lumakad ako sa isang pwesto para tumingin pataas para makita ko din yung mga nakasabit na mga coat at tinuro ko yung maganda na nakita ko para i-check niya. Walang ibang tao noon kaya magandang magsukat. Babe, ayun o, maganda, sukatin mo. Sabi ko sa boyfriend ko. Oo nga, sige mukhang okay yan. Sagot naman niya. Naghahanda na kami kasi kahit sobrang init ngayon, tiyak susunod niya na tag-ulan na. Kaya habang maaga pa, naghahanap na kami ng mga pwedeng pag-OOTD. Habang nagsusukat siya, tumalikod ako sa kanya para magtingin-tingin din ng ibang magugustuhan ko. Nang biglang may babaeng nasa harap ko kaagad. Bago pa ako nakapag-react sa kanya, bigla niyang hinawakan yung tiyan ko. Shock ako kasi hindi ko naman siya kilala. Saka, sobrang lapit niya na sa akin. As in parang yayapusin niya na ako. Ang bango-bango mo naman. Baka masawang ka dito. Ang bango mo talaga. Sabi ng weird na babae sa akin. Ako naman, walang imik, pero tinignan ko talaga yung mukha niya. Kaso for some reason, parang ang labo. Hindi ko maninag yung mukha niya. Bagay pa sa akin to? Tanong ng babae sa akin. Kumuha siya ng damit na nakahanger at tinapat niya yun sa katawan niya. Alam mo, ang bango mo talaga. Sabi nito ulit. Hindi pa rin ako nakapagsalita dahil sa sobrang gulat. Sabay alis ng babae papalayo sa aking harapan. Bigla naman lumapit sa akin yung boyfriend ko. Uy, sino tinitingnan mo dyan? Tanong naman niya. Humarap ako sa kanya na maluha-luha. Hindi pa rin kasi ako makapag-move on dahil sa mga nangyari. Babe, yung babae kanina. Hindi mo ba nakita yung babaeng lumapit sa akin? Tanong ko. Sagot naman niya. Ha? Anong babae? Wala naman lumalapit sa'yo kanina pa. Ano ka ba? Meron. Hinawakan pa nga niya yung tiyan ko. Hindi ko siya kilala. Sabi ko na parang magkukulaps ako kasi iba yung aking pakiramdam. San ba? Sino dyan? Tara puntaan natin. Sabi ng boyfriend ko. Paglingon ko kung saan siya dumaan, biglang dumami yung tao sa ukay-ukay. Biglang naging maingay yung lugar. Parang hirap niyang habulin. Babe, tatapikin ko siya. Harangan mo ko. Para di niya alam na tatapikin ko siya. Sad ko. Sobrang natakot na kasi ako, pero kailangan kong magawa yon. Alam ko kasi yung tungkol sa mga tapik-tapik na kesya mapapasa sa iyo yung sumpa. Mga ganun.
Yun lang din yung alam ko na paraan para maiwasan na mangyari yun. Bahala na talaga. Mabuti na lang ay nakita ko ulit yung babae. Inabot ko siya ng kamay ko para tapikin. At talagang may naitulak pa ako na tao para lang matapik yung babae na yun. Napansin ko na yung atensyon niya napunta sa boyfriend ko na akala niya yun yung tumapik sa kanya. Biglang nagalit yung babae at nag-glit si Rical. Hoy! Manya ka ba? Anong ginagawa mo? Sigaw ng babae. Sa sobrang ingay niya, nagtingin na natuloy yung mga tao sa kanya, pati dun sa boyfriend ko. Kaya hinila ko na kaagad palabas yung boyfriend ko at lumayo na kami sa lugar na iyon. Yung boyfriend ko naman, siyempre naguguluhan. Kinausap niya ako kung ano ba talaga yung nangyari, kung sino ba yung babae at kung kilala ko ba yun. Bastang sabi ko, hindi ko talaga kilala yung babaeng yun. Masama na rin yung pakiramdam ko, kaya kumonsulta kami sa kapitbahay namin na marunong manggamot. Hinawakan nito yung kamay ko at sinabi sa amin na aswang di umano yung babaeng yun at mabuti na lang na ibalik ko daw sa kanya yung pinasa niya sa akin. Doon ko napag-alaman na yung mga aswang kaya nilang lumapit sa'yo na hindi nakikita ng ibang mga tao. Kaya din nila na umatake tuwing umaga. Oo nga pala, hindi po ako buntis noon. Ang sabi ng manggagamot, kapag gusto daw ng aswang yung aura ng isang tao, isang paraan ng pambibiktima nila ay bibigyan nila ito ng sakit. Hanggang dito na lamang po. Sana may post po ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Gusto ko lang i-share tong story ko. Lately lang ito nangyari. Sana po may post. Wala lang po talaga ako mapagsabihan nito, kaya sana mabigyan niyo din ako ng payo dahil lately na may mga bagay na nangyayari sa akin na hindi ko talaga maipaliwanag. Nangyari ito nung isang araw lang. May activity sa school namin at ginabi kami. Nakabukas na yung mga ilaw sa lahat ng corner ng school. Nang nakaramdam ako ng pagkaihi, nagpasama ako sa isang classmate ko dahil likas talaga akong duwag. Nasa oval kami at under construction yung CR kaya di namin magpunta sa pinakamalapit na building para dun umihi. Dahil nasa oval lahat ng mga natirang tao dun sa school, wala nang masyadong ilaw sa building na pinuntahan namin. Lalaki naman kaming dalawa at wala sa loob namin na makaranas kami nang nakakatakot doon. Nasa ground floor kami at hinahanap namin yung CR. Sabi nung kasama ko, "Pare, yung dilim. Doon ka na lang kayo umihi sa labas. Lalaki ka naman eh." Pare, yoko. Sagot ko naman. Tsaka, makikita pa tayo sa CCTV. Sumang-ayon na lang siya. Naalala niya kalat nga pala yung CCTV sa labas. At syempre, bawal yung umihi kung saan-saan. Hinahanap namin yung pindutan ng ilaw nung biglang magsalita yung tropa ko. "Sus, dapat ikaw na lang yung mag-isang umihi eh. Hindi pa nga tapos yung ginagawa ko. Wala namang multo dito." Reklamo niya na medyo may pabiru pa. Gago, yung bunganga mo. Wala ka talagang pakisama. Sabi ko sa kanya. Pinindot niya yung bukasan ng ilaw pero ayaw talaga nitong bumukas. Sa kanya pinindot ng isa pa at saka ito umilaw. May nakagip yung gilid ng mata ko na may nakatayo sa sulok ng lababo. Sa gilid ng mata ko, malinaw na may nakatayo doon. At pagtingin ko ng diretsyo, walang kahit anong bagay ang pwede kong mapagkamalan na tao o multo. Natigilan ako at nakita ko yung tropa ko na hindi pa rin tinatanggal yung kamay niya doon sa may pindutan. Sabi ko, Pare, nakita mo din? Kasi natigilan siya na namumutla. Nagkatingin ng kaming dalawa. Tumakbo kami na sobrang bilis. Yung pinakamabilis na kaya namin itakbo. Nung nasa maliwanag na area na kami, saka lang kami tumigil kasi hinahabol na namin yung mga hininga namin. Nakatingin sa akin yung tropa ko at ako naman parang sasabog yung dibdib ko sa sobrang bilis ng pintig ng aking puso.
Grabe, yung tropa ko, nagkulay suka, kahit na negro yun. Tapos napansin ko na may natulo sa pants niya. Putik, napaihi siya. Sa pagkakaalam ko, ako yung naiihi nung una. Nakita din pala niya yung nakita ko. Pwede bang mas hysteria lang yun? Na nag-i-imagine kami pareho at pareho kami nang na-imagine? Dalawa lang kasi kami noon eh. Hello Spooky Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko na dito po sa Pilipinas, at yung mga taga-ibang dimension at taga-ibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta po sa Dolls and Spooks. I hope that you're all doing well. Okay guys, so before I start dun sa discussion natin or yung sa commentary, gusto ko lang ulit magpasalamat sa mga nag-greet nga po sa aking birthday. So, I think ito yung pinakasimpleng birthday ko, okay, so far. Pero still masaya ako kasi siguro dumating na ako sa point na para bang yung para bang hindi maliliit na bagay lang yung nagpapasaya sa akin, hindi na ako masyado nag-expect. Siguro yun yung mga isa sa mga bagay na dapat natin matutunan, yung huwag ka masyadong mag-expect, huwag ka masyadong mataas yung mo. Na okay, kasi parang sa akin okay, basta nakaawat ako ng ganitong edad, ganyan, maayos naman yung buhay ko na hindi naman yung talagang sabihin natin na naghihirap kami o yung basta yun, yung basta simple lang yung celebration ko na lang, tamang-tama lang, akma-akma lang, and then yun. And then nag-spend lang ako ng dito sa bahay, although medyo may health issue, still, nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon na hindi naman ako yung tipong nakaratay sa kama na sobrang hinang-hina. Although may iniinda pa rin na sakit, pero kinakaya naman. Okay, anyway, so let's go ahead and discuss the story. So gusto ko po sanang sabihin na talagang dito sa first story natin sobrang kinilig ako. Noong una ko siya nabasa kasi sabi ko, kakaiba to ngayon lang ako naka-encounter ng ganitong kwento. Kasi gusto ko nga rin malaman kung meron din ba mga gay na engkanto. Hindi ko alam, okay? So wala naman ako siya pinakakausap na engkanto, unless i-count natin si nakalimutan ko yung pangalan niya sa sobrang tagal. Sa sobrang tagal nakalimutan ko na. Okay, pero babalikan ko yung yung half engkanto, half na tao na nagpapadala po ng story sa atin. So gusto kong tanungin sa kanya kung meron din bang mga gay na engkanto, ganyan. May mga lesbian din ba na engkanto and all. Kapag sana na magpadala po siya ulit ng story dito sa atin. Sana mangyari nga po yun. At saka nga pala, sa mga naghihintay po ng kwento po ni Marlon, hinihintay ko po na madagdagan po niya yung story. Although nagpa-update naman po siya, pero parang hindi po siya makakaabot ng isang buong video. So mag-iipon muna ako pag marami pa po siya napadalang kwento at such time na parang tipong pwede kong sunod-sunurin din, saka ko po babasahin yung kwento niya. Sa ngayon kasi medyo parang mabibitin po tayo lalo kapag kunyari magkukwento po tayo, babasahin ko yung kwento niya tapos hindi na masusundan ng matagal. Okay? So, mabuti na yung parang medyo at least mag-marathon tayo na kaunti, then yun, siguro may kaunting season break ganun, tapos ganun naman ulit, yung tuloy-tuloy na naman. Okay, pero yun nga, mabalik tayo dito sa kwento ng engkanto. So, nakakakilig. So, hindi natin alam kung ano bang mangyayari dito sa kwento nila, kung malay mo, dito naman nag-uumpisang lahat, malay mo magbago yung ihip ng hangin. Ito palang si sender ay malaman niya na parang pwede rin pala siya magkaroon ng feeling sa kapwa niya lalaki, and then yun, nagkatuloyan sila again. Parang boys love lang talaga. Sa hindi nakakaintindi ko anong ibig sabihin ng BL, boys love po yun. Sa mga pamilya, sa mga yung mga teleserye, mga Taiwan, yung mga Thailand, usually sa Thailand yun o mga meron din sa Japan o sa Korea, ganyan. Meron sila yung mga parang, yun nga, may pagka-gay, pero more yun sa gay, it's like yung meron nga parang normal na love story, pero ang mga characters ay parehong lalaki o minsan parehong babae, may ganun din. So, ayun po yung boys love. Okay. So, anyway, doon naman po tayo sa pangalawang story regarding naman po ito dun sa kanya pong father. So, kapag mga ganitong kwento talaga, naalala ko nga si daddy. Okay, yung sarili kong father. So, ayan. So, talagang kaya ang lesson lang talaga dito is hanggang kasama mo yung mga magulang mo, yung mga mahal mo sa buhay, para damo sa kanila na mahal mo sila.
Kasi hindi natin malalaman, okay, kung kailan sila magpapaalam, lalo na kapag, minsan hindi natin masabi kasi kung aksidente, malalaman mo ba kung kailan ma-aksidente yung isang tao. Unless dito sa kanya, although namatay nga yung father niya, at medyo siguro na paramdaman niya sa tatay naman niya habang may sakit nga ito na, mahal nga niya talaga yung father niya. So, yun. And eventually naman talaga tayo mamamatay one way or another. Una-unahan lang talaga yan. Importante, make sure that you're making your life, worthwhile. O yun talagang, paano ko ba sabihin? Yung parang talagang pinapahalagaan mo yung buhay na binigay sa'yo. So, gawin mo makabuluhan, wag mong sayangin yung buhay na binigay sa'yo. Okay. And then doon naman sa pangatlong kwento regarding sa ukay-ukay. Speaking of, ako talaga guys, mahilig talaga ako sa mga damit sa ukay-ukay. So, mas gusto ko talaga yung mga damit na ganyan, yung mga one of a kind. Kasi, syempre, kapag binili mo sa mall, binili mo sa online, lalo na, may makakasalubong ka kapareho ng damit mo. Ayoko naman ng ganun. Ang gusto ko yung para bang kakaiba yung sa akin. O, hindi naman kakaiba na parang pagtitingin ka ng mga tao kasi parang weird mo. Pero, yung para bang ikaw lang yung may ganyan. Alam na okay sa'yo yan kasi ikaw yung nakita ko lang na may suot-suot na ganyan. Pero sa kanya naman, iba yung nasagupa niya doon na aswang. Okay, so marami naman tayong nabasang mga kwento dito na tungkol nga sa mga aswang na umatake tuwing umaga. Okay, ang masasabi ko lang dyan ay ingat talaga tayo. Kasi nga nung isang beses nga rin guys, meron nga tumapik sa akin sa jeep. Okay, nang papasok ako ng office, bigla may tumapik sa akin. Wala na ako nagawa kasi nagkakagulat kaya hindi ko naman inaasahan. Tapos pababa kasi siya ng jeep. So hindi ko alam kung ano ba yun na ba yun. Talagang nagtapik na ba siya na parang kakaiba na parang may balak nga siyang masama sa akin o pinasahan niya ba ako ng sakit o sadyang nahawakan niya lang ako kasi pababa nga siya. Alam mo yung parang siguro kumuha lang ng parang sumandal lang ganyan. Humawak lang kasi para na makasandal siya ng sandali. Pero ewan ko ba? Okay, ewan ko kung anong meron doon. Basta medyo na-bother nga rin ako ng time na yun kasi hindi ko na nga siya natapik kasi bumaba na kaagad ng jeep. Alam na, bumaba din ako ng jeep para tapakin lang din siya. No? Medyo ang weird naman nun. Okay, doon naman sa pang-apat na kwento. Okay, so usually mga babae yun nagpapasama kapag mag-CR. Okay, alam na mga babaeng listeners yan. Pero ngayon lang ako nakabasa ng, lalaki, pareho silang lalaki. Then nagpasama sila sa na umihi. Okay, so umami naman siya. May pagkaduwag talaga siya. Okay, so hindi kung ano pa man na samahan mo kasi pag-usapan tayo yung pala nagpapasama lang kasi nagtatakot naman siya. Umami naman siyang natatakot talaga siya. And as it turns out, meron naman pala talaga siyang dapat katakutan doon. Okay, may multo talaga doon sa lugar na yun. But anyway, ang masasabi ko lang dyan kung may kakilala ka naman na, close naman kayo, close enough para magpasama ka, magpasama ka na nga lang kung hindi mo kayang makakita ng mga ganyan mo lang multo-multo, di ba? Okay, so yun lang yung masasabi ko regarding sa stories natin. I hope na nag-enjoy kayo. So, I'll do my best makapag-upload po ulit. Okay, hopefully this week. Pero kung di man, so next week na po ulit. Okay lamang po guys. Stay fabulous and spooky dolls. Bye-bye and take care always. Happy Halloween! Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganon, ipadala mo na yan sa dolls&spooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.